Mukhang seryoso po talaga ang nasa Malacanang na panagutin yung mga contractors na nagwaldas, 'di ba? Itong mga contractors na ito ay under Duterte administration, ah. Oh, ano nga ang sabi ni PBBM? Mahiya naman daw kayo. At yan po ay mukhang inulit itong tagline na ito ni Pasig City Mayor Vico Soto. Mahiya naman kayo at mukhang hindi niya rin palalagpasin na dapat ay mapanagot etong si Sara Diskaya na may kaugnayan sa Duterte administration. Yun lang. The Pasig City Mayor calls Diskaya to face consequences and should be ashamed of what Diskaya did because of graft and corrupt practices. Mahiya naman kayo. Mantakin mo yung top 2 na flood control contractors ng ating bansa noong nakaraang administrasyon ay dalawa doon ay pagmamayari na itong mga Diskaya. Na ang ibig din sabihin, ito, nasa balita, top 10 contractors under Duterte run record of fraud, delays, blacklisting. Ito yung nilabas ni PBBM. At yun nga, ang top 2 dyan ay yung naging kalaban ni Mayor Vico Soto sa pagka-mayor sa Pasig City. Oh, ayan. Ito, Dear Pasigueños, this morning PBBM presented the top 15 DPWH contractors for flood control projects. You may have noticed that Alpha and Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. These companies, along with the others including St. Gerard, are also owned and controlled by the Diskayas. So talagang pakawala ng mga Duterte etong si Diskaya noong panahon ng eleksyon. So anong kinalaman ni Duterte dito? Meron, malaki. Bakit ikamo? Bakit nakalusot kasi yung mga ganitong klaseng contractor? Ang ibig sabihin, pag nakalusot yung contractor sa isang presidente halimbawa, may problema. 'Di ba? May under the table. May nakinabang. Parehong nakinabang, sabihin na natin. So ulitin ko lang, ang sabi ni Mayor Vico Soto, hindi niya ito palalagpasin. Ngayon, unti-unti na daw nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the President told them uli, na kuno ay mahiya naman kayo. Matindi, no? Yung revelasyon na ito ni PBBM. Top 1, St. Gerard Construction, 12.3 billion. Top 2, okay. Top 3, my God. Matindi. Buti na lang talaga, yan ang totoong mangyayari. Lalabas at lalabas pa yung lahat ng kagaguhan, lahat ng kawalang hiyaan ng Duterte administration. Nang lalabas pa ang napakaraming katiwalian.